Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Bible says, "She asked and will seek not, because you ask amiss, that we may consume upon your knock." Tayo po ay sumandaling manalangin. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa oras na meron kami sa aming pagtitipon, sa buhay, kalakasan, pag-iingat, sa wisdom, strength, sa aming mga hanap buhay, sa iyong mga healing, para sa aming mga karandahan. Thank you, Lord, sa provision. Thank you. At sa gabing ito, mayroon kami upang muli ay amin pong pakinggan ang iyong tinig at numang hadlang sa aming kalagitnaan o ng away, amin pong sinasaway. At may tanyag po na ipangaral ng pupinaw at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang katotohanan po ng iyong salita sa kapatid. Hindi mo yung lingkod, naging channel of blessings sa bawat. Ayos na you pray. Amen. Thank you. And be seated. Okay, panalangin at ating tema, the wrong way to pray. Yeah. So it implies that there is a right way to pray. Ito ay nakuha ko, o meron kasi akong chess book na the right way to pray chess. Ito naman opposite, the wrong way to pray. Okay? Doon sa ating text na binasa kanina po, James 4:3a, the praise you ask amiss. Sa Griego po, aiteo, kakos, meaning to ask wrongly, no? With evil, selfish intent. Self-explanatory siya kasi sumunod ng mga pangungusap sa doon sa 3b. Sabi nga, yung ibig sabihin nun, that you may consume it upon your lust. Okay. So yung lust dito is referring to wrong motive. So ito yung tinatawag na the wrong way to pray. Okay? So James 4:3 teaches that God does not answer prayers driven by selfish motive. So ibig sabihin, hindi lahat ng panalangin dinidinig ng Diyos. Dahil God sees us too, He sees our heart. No? Nakikita niya yung kondisyon ng ating puso. Okay? Many believers pray, yet no answer. Why? Because we often ask with selfish intent only to satisfy our own desire. So, ating tema, the wrong way to pray. What are the wrong ways to pray? Ano ba yung mga way na the wrong way? So una yung tinatawag na praying repetitive formulaic prayers. Dito ko. Kasi may si Caleb, no? Pero ito yung unang wrong ways to pray, no? Praying repetitive formulaic prayers. Ito ba yung repeating set words or phrases like a chant without engaging the heart? Wow! So, ito daw yung alam natin ito. Familiar tayong lahat. Dahil sa galing tayo sa Roman Catholicism. At yung best example ni sila somehow, no? Kasi yung kanilang paraan ng kanilang pananalangin talagang it contradicts scripture. Sila talaga yung tinutukoy ng at. So, ang context nito ay dito kasi ay sinasaway ng ating Panginoon yung mga hypocrite na yung mga religious leader sa Israel referring to the Pharisee na sila ay madalas pumupunta sa mataong lugar at kung saan doon sila ay nananalangin para makita ng mga tao, tuloyin sila ng mga tao na sila ay religyoso. Kaya lang, sabi ng Panginoon, tinitingnan niya, hindi niya pinapakinggan yung paulit-ulit nating pananalangin. Hindi naman sinasabi dito na masama yung paulit-ulit na panalangin. Maging ating Panginoon Kristo 3 times na nalangin doon sa Garden of Gethsemane. Right?
Si Paul, 3 times ang nanalangin na alisin, no? Yung kanyang thorn in the flesh na ang isang messenger ni Satan ay ano siya? Inatake siya, okay? Ang sinasabi dito, yung bang meron kasi nananalangin na yung bibig lamang hindi yung puso. No? Ngayon, ang Diyos kasi nakikita niya yung condition ng heart ng isang mananampalataya. Ang ibig sabihin, we cannot fool God. Amen? So, ayaw ng Diyos na maging in vain yung ating mga effort, no? Especially yung ating mga pananaw. Sa totoo lang, prayer is work. Mahirap na lang. Sabi nga ng Panginoon, isang oras na hindi mo. Totoo. When was the last time you prayed? Ha? Inabot mo ng isang oras yung ayaw. Right. So, sabi ng talata, when you pray, so darating talaga ang panahon na ating kakausapin ng Diyos at manlilikha. Ano? At sabi doon, utos, use not vain repetition. Utos siya. Wag kasi, parang sinasabi nyo, hindi ko kasi kayo pakikinggan eh. Hindi niya naman yung utos yung kung okay eh. Sabihin hindi. So kasi, basically, ang definition ng prayer, di ba, asking, di ba? When we ask God something, we are praying. So gusto natin na matanggap yung hinihingi natin sa Diyos. Ang Diyos willing din naman siya ibigay sa atin eh. Di ba mga kapatid? Kaya lang, yun nga kasi, yung hypocritical praying, yung kasi yung inaano dito eh, sinasaway ng ating Panginoon. Ano? Yung mga nananalangin, yung bibig, hindi yung puso. Ha? Ang sabi ng self-explanatory yung talata, for they think that they shall be heard for their much speaking. Para pag inuubo yung Diyos, no? Siguro pag nakulit ka ng Panginoon, bibigay na. Pansinin nyo, hindi ko na-research, pero dati alam ko yun, may 50, may 10, yung Abagin ng Maria, yung namalangin, may bilang yan, may mga beads yan, di ba? May 50 times pa doon, hindi ko alam kung alin doon, ano ha? 50 tayo beads. Paulit-ulit yun. Alam nyo, ano yun eh, ang tawag dito, scripted. Wala ka naman talagang hinihingi doon, di ba? May recital. Grabe. Kaya nga sabi doon sa The Lord's Prayer, sabi doon, ganito kayo mananalangin. Hindi niya sinabi, ito yung papanalangin ninyo. Eh, yung ginawa ng mga RC, in-memorize nila, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Ganun eh, ulit-ulit eh. Pero ano lang kasi yun, guide lang yun eh. Paano natin kakausapin? Pero hindi rin yung formula. Huwag tayo magkakamali dyan. Hindi nag-set ang Diyos ng formula na kapag ito, nirecite mo to, eh mai-impress ang Diyos sa'yo. At dahil doon, eh bibigyan niya, hinihingi niya. Amen? O katulad na best example, si Hannah. Si Hannah, alam natin, first Samuel. Diba? Bawag si Hannah. Naingit siya doon sa kanyang si Penina, yung isang asawa niya, yung kanyang asawa. Yun, siya nag-pray. Napansin siya ni Ella, yung kasertote, at kumikibot naman yung bibig, pero wala siya naririnig na boses. Kasi si Hannah nananalangin siya sa kanyang puso, mga kapatid. Kasi ang Diyos, naririnig niya yung ating puso. Napabasa niya ang ating isipan. At naunawa niya ang ating mga likha. Hindi siya na-impress doon sa ulit-ulit, repetitive, formulaic prayers. No? Hindi po yun. Yeah. So, it is better to pray short words with a sincere heart than long words with no heart. Tama? Mas mabuti na tayo ay manalangin nang may puso kahit may a few words only. Kaysa naman yung dami mong sinabi, wala naman yung puso mo dun sa pinasabi mo. Di ba? Kaya dito pansinin ninyo,
Pag tayo nananalangin, silently prayerful. Alam niyo, natutunan ng inyong lingkod yan sa maraming mga local churches na aking pinaduhan mula pa ng aking ako ay YP. And I just noticed that they're praying were hypocritical. They were just trying to impress one another by their, flattering words nila. They look like, yung alam niyo ba yung mga religious, ayos, pagandahan ang panalangin. Sila papa-impressan kasi papa-impress sila sa kapwa nila. Parang magluluhan lang tayo. Di ba para lumulong tayo sa throne of grace at bigay ng Diyos at bagay. Okay, number 2. Isa sa mga wrong ways to pray. Praying to harm or curse others. Yan. Ano ba? Ito yung asking God to punish those who hurt or wrong us. Yan. Ito, alam mo, pag ganito ang panalangin mo, it's a form of witchcraft. Kaya ang witchcraft, inamanipulate ng mga tao. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Kasi sinabi sa banal na kasulatan, Romans 12:14, bless them which persecute you. Bless them first. Itong isang, sa palagay ko, isa sa mga utos na mahirap sundin. Bakit? Kaaway ko nga yun. Bakit ko? Papapray ko pa, papag-bless ko pa. Ano ang bakit? Kasi, Bible says, in Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi kasi sila ang taga-tulay natin kaaway. Marahil, ginamit sila ng mga kaaway, ng diablo, no? To provoke us into anger, and eventually, kasala tayo, nakapagsalita tayo, nakapagsalita sa bagay na yun. Siya natin. At maging ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi niya ginawa na tumanggi. Anong sabi niya? Isa sa mga 7 last word habang nakapayubay siya sa cross. Forgive them, Father. Bakit natin sila patatawa? Bakit daw sila patatawa? For they know not what they do. Kasi alam nila, yung Diyos pinapakaw nila, hindi nila gagawin yun eh. Likewise, nandun yung timeless principle. Patawarin mo siya, nananakit sa'yo, kasi hindi niya alam ginagawa. Ikaw, nalalaman mo yung ginagawa mo. Isa kang mananampalataya kay Kristo at ang iyong Panginoon, binigyan ka ng halimbawa. Di pa nalaman mo siya. Diba? Kasi, kailangan nila yung panalangin. Hindi naman bilingin ng Diyos ang kailangan panalangin. Malay mo, maging daan yung panalangin para silang makilala. Eventually, maging magkaibigan pa kayo. Kapatid, mag-iingat tayo dito na baka pag tayo na ng Lord, pakasama mo sila, kidlat mo na sila, ganyan. Ay, witchcraft yan. Grabe, mga kapatid. Ganyan ang witch, nag-ano ng spell, no? Para i-curse yung mga kaaway nila. They're trying to manipulate people, control people with their mga alam nyo na, mga magical spell ginagawa. Okay, so God called us to bless, not curse, even our enemies. Ito mahirap, biyaya lang ng Diyos. Ako masasabi ko ano. Sa totoo lang kasi, revengeful tayo. Ay, ito na. Ano tayo talaga? Hindi natin kaya magpatawa. Lalo na, napakasakit ng ginawa sa akin. I-justify ko eh. Diba? At pansinin nyo, ito ay nasulat sa Book of Romans. Alam niya po, Apostle Paul, merong goddess of revenge ang mga Romans, si Nemesis. Kaya sa kanilang kultura, kapag may naapi, parang gatong ako'y ginagatungan. Sige, kumanti ka. Kasi sinabi ng Paul sa mga nananampalataya sa Roma, vengeance is mine. Sabi niya, say it to me. O, di ba? Okay na ba yun sa'yo? Ayaw pa rin ganti. Ako ang gaganti. Nung huli, authoritative. Sino may sabi? Say it, the Lord to use the Greek.
the supreme being. Yun yung nagsabi sa'yo, sa atin. Matigas na lang ang ulo natin kapag yung, kasi yun na, nature natin, kaya panalangin mo, Lord, ito mo ko ng pusong kapag patawa. May sa Diyos yun na kaya, kasi, kaya ang Diyos yan Diba? So si Stephen, ganun din, habang pinupukul siya ng bato, sabi ko, kung na-charge sa akin, yung kasalanan, ginawa ko sa akin. Spiritual. Amen. Maraming bagay, maraming hindi pa ito pinupukul siya. Mga paratang, posasyon. Diba? Pero, try to look beyond them. I mean, may mga espiritu kasi behind them. Sila talaga yung gagawin mo. Kaya dapat, unless you pray, for them, hindi sila makakawala. Walang tulong sila. Subukan ninyo panalangin ng mga nakakaway sa'yo. Matitipid ka. Siga yan. Ako. Hindi na kasi kung ito. Sinabi mo mga Panginoon. Hindi na ito sasabihin kung hindi ito makakatulong sa atin. Okay? So, when hurt, choose to pray. Blessing, not revenge. Choose. Forgiveness is a choice. Nasa sa'yo yan. Pwede ka mag-retaliate kung gusto mo. Pero wala pa rin Diyos para sa atin. Okay. Katiwala mo sa Diyos. Kung naman yung, hindi mo kasi alam, pastor Ano katakat yung ginawa? Well, I've been there. Doon na ako. Pero sinasabi ng Panginoon, makakabuti ka para sa akin. Pangatlo, yan. What are the isa sa mga wrong ways to pray? Praying manipulative selfish prayer. Ano ba ito? Praying with wrong motives. Wanting things only for our own comfort or pleasure. Okay? So, ang ating text dito ay yung ating text din kanina. James 4 verse 3. No? You ask, sabi niya, and receive not because you ask amiss. So, ito yung pag sinabing manipulative siya kasi minamanipulate natin yung pwedeng Christian, pwedeng Diyos through prayer. Sa paano paraan? Dito, marami na tayo experience na nagamit tayo. Pag-antahan na ng ngayon. Diba? People are user. Dapat sila sa atin. Hingin ng panalangin. Tapos kapag tinagot ng Diyos, masama sila. Madaling sabi, nagamit ng tayo. Manipulative prayer. Witchcraft prayer din. Kasi yun naman ang witchcraft prayer kasi you're trying to control people, manipulate people, okay? Okay. So, sabi doon ng talata, self-experience story that you may consume it upon your loves. So, it is not in line with God's will. Ano ba yung Diyos? Dito ko hindi natin ibigay Diba? Kasi ganyan tayo, bigyan mo na. Pero alam ng Diyos na hindi kasi yun ang pansinin nyo, kung lahat ng bagay ibibigay sa'yo ng Diyos. Diba? Maaaring matanggap mo, hinihingi mo, pero hindi ka mabibigay sa'yo. Bakit? Kasi minsan, ito yung mga bagay na maglalayo sa'yo sa Panginoon. Bakit? Kasi alam ng Diyos na hindi makakabuti para sa akin. Kasi tayo naman, nagtatang ko. So, asking God to bless, example, Lord, bless mo nga ako financially. Paano kayo may bless ng Diyos? You are refusing to trust Him with giving. Hindi nga tayo faithful sa giving. Hindi tayo faithful sa pagkakalong ng mga tapos ang prayer ng Lord. I-bless mo nga ako naman. Hindi parang minamanipulate mo yung Diyos. Ginagamit mo siya. Hindi siya gamit. Ang Diyos ay isang persona.
Kaya ang layunin ng panalangin ay komunikasyon. Para mas makilala mo siya. Yung lumago ka, yun yung dapat mauna eh. Hindi yung parang genie na gigit-gigit. Lord, bless mo nga yung mga anak ko. Hindi naman tayo nagiging mabuting halimbawa sa ating mga anak. Diba? Anak, priority natin ang pagtitipon. Naliban-liban naman tayo. Kasi sayang lang natin yung pangalan. Diba? So dapat, yung hinihingi natin sa Diyos ay nakikita sa ating buhay. Okay. So paano natin iti-test? Paano mo iti-test? Ito. Psalms 37 verse 4. Ano sinasabi? Delight yourself unto the Lord and He will give thee the desire of thine heart. Ito yun. Test your motive. Paano? Through the delight of God. Ibig sabihin, ito bang hinihingi ko sa Diyos ay makapaglalapit sa aking Panginoon? Ito pa ay makakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos o glory. Kasi kung hindi, your prayer is misguided. You cannot trust it. Okay, ang ibig sabihin niyan ay manipulative prayer. Selfish, makasarili. Makasarili ng natin. Alam niyo, the essence of sin is selfishness. Yeah. Okay, pang-apat, what are the wrong ways to pray? Pray for a sign instead of trusting His word. Yeah. Demanding God to show a sign before you will believe or obey. Yun yun. Minsan, justify natin, bakit si Gideon, Pastor? Humingi naman ng sign, ilang beses pa. Diba? Si Gideon naman kasi, alam niya naman na nakalooban ng Diyos na makalaya ang mga Israelita sa pagkakaligtas sa mga Israelita. Gideon was confirming to God if he is the right person for the task. O, diba? Lahat ay kalooban ng Diyos. Diba? Maraming iba't ibang ministry. Ang tanong, ikaw ba yung right person para doon? Ang tanong eh. Hindi pwede lahat pasasabakan natin. Amen. Are you the right person for us? Yun ang gusto mo mangyari, hindi Gideon, no? At saka, hindi naman po pwede yung lahat na lang, Krisyano tayo, lahat na lang, yung maghanap tayo ng sign of the Lord, lalo na yung mga, siyempre, mga binata, maghanap ng, ay, Lord, ano ba, siya yung isa na yung ipapasundin tulad ng araw sa, nasa bread kami, girls dorm, habang nagkikita ako kasama namin yung mga, manimigang ng pugat yata itong mga kasama. Panghara na yung tinutugtog, di ba? At kasi magkatapat yung girls dorm sa boys dorm. So, sabi mo sa doon, ay, Lord, hindi mo dahil ako sumikip ko ba? Siya na, hindi ka rin. Lumabas yung isang isang sister, may may cut dito, ay, Lord, nagbibiro lang ako dito. Mahirap yun, napakaliligin natin, di ba? Oh. Katulad yung siyempre, yung mga boys, ito, natingin na sa maganda, sexy ito, first impression. Ngayon, ang tanong kasi dyan, ano ba yun? Pakananap ka ng kaya, di ba? Ha? Naghahanap ka ng pwede mga sign. So yun, no? Sign confirm faith. They are not the foundation of faith. Kinukumpirma lang. Katulad din ni Gideon, gusto niya i-kumpirma eh. Diba? Lord, ako ba, am I, sabi niya, the right person for the task. Okay? Kinukumpirma. Kasi ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, at ang karakter ng Diyos. Sino ba yung nangangako? Diba? May mga pagkakataon talagang gano'n ang pananampalataya yung wala kang nakikita. Kasi kung nakikita mo, you walk by sight. Pag sinabi ko you walk by faith, ang pinangahawakan mo, yung salita ng Diyos, hindi mo nakikita kung paano kumikilos ang Diyos. Otherwise, yun ang pananampalataya mo. Diba? Okay, so, yun, no?
Lima, panghuli, wrong ways to pray. Praying only for material wealth. Ayan. So, alam natin to, Matthew 6:33. But if you first the kingdom of God and His right, and all these things shall be added unto you. Ito ba yung prioritizing earthly possession and comfort about spiritual growth in God's will? So, yun. Kasi pag nahirapi tayo ng yung hingi tayo ng bigay sa Diyos, so, parang yung ito yung unang panalangin ng the prodigal son. Father, give you my inheritance. Parang sinabi niya, I don't care kung mamatay ka na tatay. Kasi sa mga Hudyo, kahit buhay pa yung pwede ko nang huli yung inheritance. Pero how to think of it? Kung gano'n lang lagi ang ating panalangin, Lord, bigyan mo. How about balik na rin natin? Yung, kasi yung pangalawang prayer niya dito, iba na yung prodigal son. Lord, make me one of your servants. Ano kaya balik na rin mo? Sa halip na humingi ka, ganito ang panalangin mo. Lord, make me. Make me, sabihin mo, kontento ka. Naging pasensyoso. I mean, yung priority mo yung spiritual growth mo. Hindi yung hihingi, puro material yung ginagawa ng sili ng Diyos, hindi na-develop yung relationship. Okay? Ganun kasi yun eh. Kapag yung gusto mong maibigay sa iyo yung material growth, kapag-ibig mo yung tao. Pero hindi mo alam, magkala yung sa iyo. Kaya ang Panginoon, divinity ka. Okay? So, obsession with material things bring anxiety, not confusion. Totoo yun. Anxiety, anxious ka. So, pinupurso mo siya eh. No? Para bang nangyayari? Kaya ka nilikha ng Diyos para sa mga bagay na ito. Hindi. Di ba kailangan lang natin mga para mabuhay? We are created by God, first and foremost, to worship Him and serve Him. So, nagiging anxious lang tayo at sinasabi naman na nakasulatan doon sa Matthew 6 na it's only short term sa our time. Kasi epektado yan eh. Mind over body. Kapag ikaw na-stress, manghihina ka. Pag nanghihina ka, yung resistensya mo, hampunan ka lang konti, uubuy ka na, sisipunin ka na. Pag lumala pa yan, nagiging grato pa ang sakit ko. Nagsimula lang yung sa ansayot. Mahirap ang sinabi na yan, ang isang napakalaking aral na mula sa buhay ng aming Solomon. At ang bagay ay walang pagulan. It's like gazing in the wind. No? Sabihin, wala. Parang walang paguluhan yung punto niya. Diba? Kung kahit lahat ng mayroon na pwedeng ma-attain ng isang tao sa mundo ito, na-attain niya ating siguro. Pero at the end of the day, sinabi, ng bagay, walang paguluhan, papaguluhan sa iyo. Yun ang unang ng Ecclesiastes, di ba? Ganda pa sa akin din yan, diba? So, huwag na nating hayaan pa na dumating tayo sa puntong. Kasi ang mga bagay nito ay nakasulat para sa itututo natin. Para din na masayang ang ating time, money, and effort. No? Total, yung bukas yun eh. Bukas ng mensahe, libro 32. I will never leave bukas yun. May continuation po yun. Yeah. So dapat itong application dyan, pray more. Lord, make me than Lord, give me. Balik tayo ng panalangin. Ikaw hindi yung magkaroon ka. Ikaw. Tas na. Napakadalas, mga kapatid, sa trabaho lang, ng mga taong hirap ako sa mga kahit. Isa wala tayo na doon. Panalangin mo sa Diyos. Gawin mo ng Diyos. Hindi mo mapapagod. Hindi mo magayot ng mga tao ito. Na-stress tayo sa kanila, di ba? Kaya yung nalilingin natin sa Diyos. Gawin mo maging pasisyoso. Maging contento. So therefore, wrong praying means empty words. Yun po na. Wrong praying yun. Nanalangin yung bibig, hindi yung puso.
vengeful heart. Ito. Mahirap to eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, kahit pag kayo mananalangin, laging aral niya magpatawad. Pangatlo, selfish motive. Yun. Kung nangyari, minamanipulate natin yung push. Para makuha natin yung gusto. Para natin, makuha natin yung okay natin. Diba? Demanding sign. Yan. Tingin natin ito sa anong sign. Okay? Ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang salita, pangako, at karakter ng Diyos. Amen? And lastly, prioritizing material gain. Yun ang priority. Hindi sinasabing masama ang tayo maghanap buhay. No, it's not. Ang sinasabi, ang priority mo, yung lumago. Kaya hingin mo yung pagbabago sa iyo. Hindi yung pagkakaroon ng mga bagay na ito. Kasi worthy tayo kung gano'n. Amen? It means prayer is not just speaking to God. It is the condition of our heart over God. Amen? So the right way to pray, una, come with sincerity. Yun yung una-una. Forgive others, seek God's glory, trust His Word, and put Him first above all else. Sabi nga ni Hudson Taylor, isang missionary, God's Word, done in God's way, will never lack God's love. Kung mensahe ng Diyos sa akin sa gabi, God alone, He will greatest. Amen.